Hi Scorpio, kumusta po kayong lahat? Okay, so Scorpio, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So, Scorpio, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message lang po kayo. So, by the way, tignan natin Scorpio, yung career, finances, and yung love life mo. Siguro doon muna tayo sa kaperahan mo, okay? And sa career mo. Ngayong buwan ng April 2026, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. The Mist. Okay, so yung iba sa inyo guys, parang ang daming humihingi ng tulong sa inyo. May nakikita ko dito na parang unti-unting magpapabagsak sa'yo. Okay? So, meron kang kailangan baguhin sa lifestyle mo. Meron kang kailangan baguhin kung paano ka tumulong sa tao, kung paano mo i-manage yung pera mo. Kasi guys, itong Mist, di ba parang inuunti-unti ka. Okay? So, pwede na dun yung parang may umuutang, may mga pautang, pero parang hindi na siya guys na babayaran. Or baka hindi na mabayaran, di ba? So, again, huwag masyadong abusuhin yung sarili mo, Scorpio. I think yung iba sa inyo, wala din natitira sa pera nyo kasi nakalaan na sa monthly dues. Pwedeng ibinibigay mo na sa parents mo or sa partner mo. So, walang natitira. Kahit man lang sana pambili mo ng mga gamit mo. Di ba? So, tignan natin. Kasi nga, inuubos niyo yung sarili niyo, Scorpio. May ipon naman, pero hindi ko kasi siya, guys, nakikitang ganun kalaki. Mas nakikita ko na parang mas ibinibigay mo siya sa mga, mga nakadepende sa inyo, guys. Okay, so by the way, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Additional message. Sa career mo, guys, the glow. Ito na nga. Since the glow, ito, guys, parang may nakikita ko dito na late mo marirealize na gusto mo pala talaga tong trabaho mo. Pwedeng nitong mga nakaraang buwan or last year, tapos sa first quarter, guys, ng taong 2026, pwedeng na-feel mo yung frustration, parang ayaw mo na, gusto mo nang umuwi, or kung nag-abroad ka, or parang gusto mo mag-change ng career, or parang hindi mo pala talaga gusto to, parang napipilitan ka lang, kasi wala ka namang ibang choice, ito yung tumanggap na company, ito na lang yung nagiging opportunity nyo, or last option nyo. So, parang ang sinasabi lang dyan, guys, late mo marirealize na gusto mo pala to. Okay, late mo marirealize na unti-unti, niyayakap mo na pala tong business na to, or tong career na to, kung ikaw ay isang tauhan sa isang business ng friend mo or ng family business. So, mas nakikita ko kasi rito guys na, nandun na yung glow eh. Nag-i-improve ka dito. I think, magagamit mo siya guys sa future mo. Okay? I think magsisimula ka rin ng something dito ha. Yung nakuha mo doon sa trabaho mo, pwede mo siya simulan guys ng small business talaga. Okay, para kang na-train ng matagal dito din, parang finally, gusto mo na magsimula ng bago. Para sa sarili mo. Siguro yung iba sa inyo, may frustration, ayaw mo na maging empleyado. So, gusto mo na magsimula ng business. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, fight. Diba? Buo yung loob ng mga Scorpio ngayong April 2026. Nakikita kita na parang napaka-strong, mas nakikita kita na someone na lahat ng desisyon or naiisip mo ngayong April 2026 guys, parang sisimulan mo na siya. Hindi na siya parang inisip lang. Talagang sisimulan mo na to, Scorpio. Okay, at least may progress na. Okay, tingnan pa natin Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign pagdating po sa kanilang career and finances. Ayan. Talagang guys, paubos ka. Nakikita kita na someone na konti-konti lang naman silang humihingi ng tulong, pero madalas. Okay? So, yung nangyayari guys, yung konti-konti na yon, ang laki pala ng nagagastos mo. Ang laki pala ng nagiging gastos. Ganun siya. Okay?
So, Scorpio, ang sinasabi lang dito, kailangan mas may control ka talaga sa pera mo. Pera mo yan eh. Ikaw naman yung nagpapakahirap. So, ano yung mangyayari? Kailangan i-value mo yung pinaghirapan mo kahit piso pa yan. Dapat marunong ka kung paano mo siya i-manage. Kasi mas nakakita kita na someone na mas mapagbigay talaga. And someone na iniisip mo kasi yung kapakanan ng ibang tao. Though hindi mo naman guys magiging obligasyon yung kapatid mo, yung magulang mo. Siguro kasi ikaw ay someone na responsible, nandun yung awa mo na parang hanggang sa maka-recover lang sila. Etong pagtulong na to is hanggang maka-recover lang sila, di ba? Mas nakakapagod guys to sa tumutulong. Mas madali yung pakiramdam doon sa mga tinutulungan. Pero kapos pa rin. Talagang kahit tinulungan mo na, kakapusin ka pa rin talaga. By the way, tignan natin. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayo sweet. Okay, mga nahihilig sa pagkain, hindi healthy ang mga Scorpio. So, pwede may paglobo, bigla kang tumataba. Okay, so baka kailangan nyo na rin guys mag-exercise. Di ba late mo marirealize, ayun na parang nagkakaroon ka ng stress eating, stress sa trabaho. So, mangyari guys, kain ng kain habang nag-iisip, habang gusto mong parang masolusyonan yung mga struggle mo, mangyari guys, ito yung nagiging stress reliever mo. Yung pagkain ng mga matatamis pa, baka mga hindi pa healthy food. Okay, Rain, di ba? Bigla ka na lang magiging emotional na parang, ay bakit ka naging ganito yung timbang ko? Kasi napabayaan mo yung sarili mo. Nilamon ka ng stress, nilamon ka ng pagiging responsible mo doon sa mga taong gusto mo lang naman sanang tulungan hanggang sa makarecover, pero naging obligasyon mo na sila hanggang ngayon. So, mahirap guys, no? Ang hirap maging breadwinner, lalo na kung breadwinner ka, Scorpio. Ang hirap maging breadwinner. Isipin mo, 10 kayo doon sa bahay nyo. Tapos ikaw lang yung nagtatrabaho. Tapos yung siyam, ikaw yung buhay. Ang hirap niyan. Diba? Kailangan makawala ka sa ganyang cycle kasi habang tinutulungan mo sila, nandun na yung malasakit mo, yung awa mo, yung pagmamahal mo, habang tinutulungan mo sila, napapabayaan mo pa rin sarili mo. Paano kung sakaling dumating sa point na wala ka ng trabaho? Diba? Paano pag wala ka ng trabaho? Hindi naman kasi guys, lifetime yung pagiging empleyado. Actually, lahat naman, hindi nagiging lifetime. Pero kung may business ka at napakatatag ng business mo, pwede mo siyang ipasa sa iba, o ipamanage sa mga anak mo, sa mga apo mo. So, I think ito siguro yung naiisip mo kung bakit may business dito. Kasi parang na-train ka na ng matagal dito sa company mo din. Yung na-absorb mo sa company, i-apply mo siya sa labas. Okay. So, by the way, doon tayo sa love life mo. Love life mo. Sa love life po ni Scorpio, Scorpio. Sa love life po ni Scorpio ngayong April 2026. Okay, so by the way guys, meron tayong sleep. So wala kayong time. So ang lakas ng energy ng mga Scorpio dito na parang wala kayong time pagdating sa love life niyo kasi parang mas gusto mo na lang matulog, pagod sa trabaho, tapos trabaho, bahay na lang. So hindi mo siya mas napagtutuunan ng pansin, then parang nakikita ko pa guys, ayaw mo na masyadong stress. Gusto mo na mapag-isa, ayaw mo na makommit sa iba, kasi gusto mo nang mag-focus doon sa sarili mo since yung energy mo is the sleep dito. Then yung iba naman guys, sa mga in relationship, nandun yung mararamdaman mo na wala na pala kayo masyadong bonding ng partner mo, parang napapabayaan nyo na pala talaga yung isa't isa, then nakapokus kasi kayo sa trabaho nyo, then sa mga goal nyo guys sa buhay. Since the sleep, parang kaysa magmahalan, matulog na lang, di ba? Tignan pa natin. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, so by the way guys, meron tayong the windy. Parang bihira kayo mag-usap ng partner mo. Nag-usap naman guys, pero hindi ganun guys kalalim, no? Parang siguro may usapan pa kayo something chismisan. Parang ganun lang siya. Tignan pa natin. Pagdating sa love life ni Scorpio ngayong April 2026, ano po yung possible na ganap spirit guide? Ano po yung mga possible na maganap sa love life ni Scorpio?
Okay. So, by the way, guys, meron tayong the shadow. Naku. Yung iba sa inyo, guys, malakas ang energy ng mga single dito na until now, kaya para mas gusto nyo, guys, na mag-recover muna at mag-move on. Yes, mas malakas yung energy ng mga single na mas gusto mo na mag-move on kasi until now, guys, nandun pa rin yung multo ng nakaraan, di ba? Alam niyo ba yung kantang multo? The shadow to eh. Parang, nandun yung kagustuhan mo mag-move on pero parang dala-dala mo pa rin. Gusto mag-move on pero ramdam mo pa rin yung person mo. Ramdam mo pa rin na parang nandyan pa rin yung presensya niya, na parang ginugulo niya pa rin yung isip mo, parang nag-overthink pa din. By the way, tignan natin. Ayan, the voice. Actually, siya din. Gusto kanyang kausapin. Ikaw, nag-iisip ka lang dito eh, pero wala kang gagawing action kasi mas nakikita kita na someone na, yes, masakit, pero mas gusto mo na mag-move on. Gusto mo nang makalaya dun sa sakit na yon. And hindi niya katulad na parang gusto niya talagang makausap ka dito. Ang dami niyang gustong ipaliwanag, ang dami niyang gustong sabihin sa inyo ngayon. Pero andun siya sa point na hindi niya alam kung paano kanya kakausapin. Okay, kasi yung energy niya rito, guys, yung pwedeng mga sasabihin niya sa inyo is pwedeng masakit sa tenga, masakit sa kalooban, hindi pa rin katanggap-tanggap, so pwedeng may mga pagraran pa rin. 'Di ba? May ano pa rin eh, parang isisisi niya pa rin sa inyo lahat. So, never-ending cycle. Kasi pwedeng yung cycle na yon parang iikot pa rin sa problema, sa gulo. Parang ano pang sense para ayusin to? Eh, magulo naman pala yung person nyo. Diba? Ano pang saysay para pa kayo? Mag-usap pa kayo. Kaya pala ikaw talaga is moving forward ka dito. Wala ka ng gusto pang ipaliwanag. Or ayaw mo na rin siya, guys, makausap. Kasi, buo na sa loob mo na yung mga ginawa niya sa inyo, or yung mga sinabi niya sa inyo is ginawa na. Parang nangyari na. Hindi mo na para itama pa. Kasi paano mo pa maitatama? Nasabi mo na, nagawa mo na, nasaktan ka na. So, mahirap na para sa inyo na itama niya yon. Okay? Pero gusto niya pa rin, guys, makipag-usap. I think na parang nagpaka-martyr ka dito sa relasyon na to. Pero siguro iba sa inyo, matagal na kayong hiwalay. Pero, nandun pa rin talaga sa point na naiisip mo pa rin. And siya, guys, parang hindi pa rin siya pinapatulog ng nakaraan. Gusto ka pa rin niyang makausap. Pero siguro naka-block sa inyo. Gusto niya mag-reach out sa inyo. Marami siyang gustong i-explain. Parang ito talaga yung naging reason. Dami niya gustong ipaliwanag. Pero again, meron tayong the storm. Gulo lang kasi, feeling ko nung nasasama kayo, masyadong komplikado ang lahat. Okay? So, may nakikita ko, guys, separation talaga. Committed pa rin sa ex. Ayun, malaking gulo yung dinulot nitong taong to sa buhay mo. To the point na parang hindi mo man lang nagawang bilhin yung mga bagay na gusto mo kasi inilaan mo na lahat sa kanya eh. Sa pangangailangan niya, nilaan mo na sa mga responsibilidad niya dapat, pero naging responsibilidad mo. So, marami sigurong umasa sa inyo sa side niya. Ano ba to? Naging sugar mommy ka ba? Naging sugar daddy ka ba dito? Kasi tignan mo naman yung energy, guys. The storm, ibig sabihin, gulo yung idinulot niya sa inyo. 'Di ba? Para siyang bagyo, dinaanan ka niya ng sirang-sira, guys. Tapos ngayon, pinipilit mong buuin ulit yung sarili mo. Tapos bigla na lang magpaparamdam yung taong sumira ng buhay mo. Sinira yung mind, yung health mo. Yung inyong peace of mind. Fly na po. Nasa abroad ata yung partner na tinutukoy natin, guys. Parang gusto niya mag-travel papunta sa inyo, papalapit sa inyo, guys. Grabe. Oo. Again, meron tayo dash. Napakabilis, guys. Napakabilis ng pagpaparamdam nito or yung pagbabalik na gagawin niya, guys. Parang walang nangyari, no? Parang, hey, kumusta ka na? Ano nang balita sa'yo? Parang wala nga nangyari, guys. Napakamanhid. Ikaw mag-set ka ng wall. Huwag kang magpapasok basta-basta dun sa wall. Okay? Bakuran mo na agad yung sarili mo. Dumistansya ka kaagad. Kasi pwedeng gulo pa rin ang epekto sa inyo nitong past person na to. Kung hindi man sa inyo, guys, kung sa mga in relationship, guys, no, pwedeng may past person na humahabol dun sa partner mo. Na until now, hindi pa rin, guys, makamove on. So, ito yung pwedeng magiging challenge nyo, guys.
Oo, yung someone na pilit nang hihimasok sa inyong pagsasama. Sa mga in relationship dito. Okay? Pero malakas kasi yung energy ng mga Scorpio dito na parang sa inyo may manggugulo eh. So kahit in relationship ka, mararamdaman ng partner mo na may iba kang iniisip. Ramdam niya yan kahit hindi mo sabihin. Siguro ayaw mo na rin mag-isip siya. Ayaw mo na rin na parang mag-isip siya ng something negative. Pero may isip at may isip niya. So by the way, love advice, attraction, ay no? Attractive ka pa rin sa iba, guys. Ibig sabihin, pwedeng may magkagusto pa rin talaga. May mga tukso pa rin na darating sa inyo, guys. Especially, magsisimula na sila gumalaw ngayong April 2026. So again, meron tayong message ng person mo. I knew exactly what I was doing. So, medyo matigas ang ulo niya. May paninindigan yung partner mo, guys. Okay? Medyo nakaka-stress yun since may paninindigan pala siya dyan. So, by the way, Scorpio, ito lang pong inyong reading ngayong buwan ng April 2026. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.